pag-create ng bootable drive, kailangan natin ng Rufus. Select natin yung Rufus. And then, select natin yung device natin, kung flash drive 16GB. And then, sa box selection, select lang natin yung disk or ISO image. And then, click natin on the right side yung select. Tapos, hanapin lang natin yung ating files kung saan siya nakasave. So, nilagay ko sa documents. Tapos, select lang natin yung OS kung saan man siya nakalagay. And then, yung select natin yung Windows Server 2012 R2. Open natin. Tapos, select natin yung ISO image nya. Open lang natin. And then, after that, yung sa partition scheme, ilagay lang natin dyan is GPT. Tapos yung kanyang target scheme. So, automatic na yan na nakalagay na UEFI boot. So, after nyan, pumunta tayo sa baba ng format options. Palitan lang natin yung kanyang volume label. So, yung volume label, yun yung magiging pangalan ng ating flash drive. So, pag in-insert na natin yan is, yan yung magiging pangalan niya. So, ang ilalagay lang nating pangalan niya is Windows Server 2012. So, palatandaan lang natin na yan na yung magiging pangalan niya para hindi tayo malito kung meron man tayong OS ng Windows 10. So, lagay lang natin Windows Server 2012. And then, pagkatapos nyan, i-click lang natin yung start para mag-start na siya. So, may lalabas yun na warning, all data will be deleted. So, lahat ng laman ng magiging flash drive yun, make sure na may copy na kayo kasi madidelete na lang yun. Ang ilalagay niya lang is yung bootable or yung files ng Windows Server 2012. So, make sure na may copy kayo. And then after na, antayin na lang matapos yung inyong bootable. Since malapit na matapos ang ating, ready na siya. So, close lang natin yan and then ready na yung inyong bootable drive for